Okay, so we are down to the final episode of our best fits edition of the 2023 PBA draft, and ang main event nga natin would be the San Miguel Corporation Group. And we alam naman natin sa SMC we have the San Miguel Beermen, Barangay Ginebra San Miguel, and the Magnolia Chicken Templados Hot Shots. So eto, since parang medyo this might be a quick episode lang naman since mababa naman yung mga picks nila, no. Ito, looking at the list right now. Okay, sa first or sa second round, ang first pick ng San Miguel Corp would be uh Ginebra at the 23rd pick sa second round. So basically ano sila, um second to the last sila of the second round. And then for ang next naman nun would be eto yung last three. Yun na yung last three na sa third round. So, ito na lang context. Magnolia. Okay, so first round natin, wala silang picks. Second round, meron yung Ginebra. Tapos sa third round pa natin makikita for the first time itong Magnolia Chicken Templados. And tama ba? Lahat And sila. San Miguel Beerman. Oo. Hindi, tama yung Chicken Templados, gamit nilang pangalan Oo. ngayon, no? So, yun. Oo. Yung Magnolia tsaka yung San Miguel, sa third round pa natin, una silang makikita sa draft natin sa September 17. And yun, ito lang, context lang. First round namin, draft order. Actually, di na pala kailangan yung second and third round natin is galing sa Wikipedia lang yung draft order namin. So, please take it with a grain of salt. So, kung kunyari, hindi namin, yung ginamit naming basis na sa aming draft order is meron palang second round yung Magnolia or yung San Miguel, please bear with us na, yun nga, take it with a grain of salt yung ginamit naming draft order. And at the same time, yung mga bibigay naming mga list or like mga prospects is nandun sa realistic place kung saan sila pipili, in which dun sa aming nakuhang draft order isa sa Ginebra second round and dalawa, and third round pa yung San Miguel and yung Magnolia. And yun, well, i-welcome lang muna namin kayo sa aming pod, ang License to Shoot Podcast. Ako si Miggy C. Kasama ko si William Go, and please like, share, and subscribe to our pod. And yun, welcome to the last episode of our Best Fit series. Okay, ikaw, William, ano ba unahin natin dyan? So, sige, mag-Ginebra na tayo since sila yung may highest Sige. selection eh. So, second Sige, sa round. Sino ba Ginebra, anong mga round na yan? history nila sa 23rd sila. So, okay. So, nakatingin ako ngayon sa roster ng Ginebra, which definitely alam na natin sila yung since Commissioner's Cup ang magiging first conference this season, safe to say masabi natin na sila ang defending champions. So, looking at the rosters nila, Jeremiah Gray currently injured, Jared Dillinger, Jamie Malonzo, L.A. Tenorio, in which get well soon din together with Jeremiah Gray. And then Scotty Thompson, Nards Pinto, Stan Daman, Pringle, Von Pesumal, Raymond Aguilar, Jason David, Sidney Onmubere, Aljon Mariano, and last but not the least, the bulldozer, si Christian Standhardinger. So, para sa akin, sa second round, okay, so, I mean, alam naman natin, no, si Tim Cone, he is pretty much notorious for, if that's the right term for it, notorious na for benching rookies. Diba na experience, well, at least in recent memory, ang natin, diba? Like si Scotty nung first, niya, like yung early rookie year niya, diba? Na muna siya, parang sobrang limited minutes ng si Scotty, and then si si Maya naman kasi medyo na siya parang veteran na talaga siya. Like rookie lang siya kasi first year niya sa PBA, pero when it comes to professional basketball in general, naglaro na yan ng maraming pro leagues overseas. So yeah, kaya for me, I mean, kaya ako nasabi ng mga to is to give a little context lang with our possible selections. And sakto, since as of this recording, ito na yung first episode namin na ire-record na kung saan na-release na yung mga final yung final list of draft applicants, in which tinitignan ko ngayon.
ang nakikita ko na pwedeng at least sa system, babagay sa system ni Coach Trot or at least possible rin yung mga connections is pwede tayo kumuha ng Letran boys, siguro sina Olivario, di ba? O point guard din yun, which yun nga ang kulang sa Hinebre. Kung if Olivario will slide na sa 23rd pick ng draft, if he would be he would be available at that pick, pwede siyang kunin ng Hinebra, and then sino pa bang mga nasa isip mo? Ako kasi ito lang yan. Well, sige. Hindi. Okay, so sa akin, unahin ko muna yung point ko. So sa akin, ang nakikita kong kukunin nila sa second round is someone na nakapaglaro na sa kanila sa 3x3. And dalawa yung pumapasok sa aking isipan. Uunahin ko muna is from De La Salle, si Yun, Ralph Ralph Fu. Koo. Ayun, pwede din si Ralph Yan, Fu. si Ralph Koo, Pala, Ralph Fu. ang nakabilang dito is 6'4 siya. So, shout out kay Basketball Zone sa paglalabas ng mga updates sa PBA draft applicants. Iwang buhay ka, idol. So, yun, si Ralph Koo, 6'4 nakalagay dito. And, shooting. Di ba si Coach Oo, Tim, ayun din. naghahanap parati yan ng shooting eh. Parang, Walang he shooters always, ng lagi oh, lang. he always puts premium sa shooters. And parang, kahit ang tagal-tagal na, pero parang, hanggang ngayon, naghahanap pa rin ng shooter itong Hinebra. Although, kahit marami silang shooters na. Such as Von, di ba? Pero yun, so tingin ko pwede nilang kunin yun. Pero ang tinitignan ko talaga na baka ang primary target nila heading to the draft is si Kim Aurin, product of Perpetual. And naglaro siya sa 3x3 nila. Although alam ko nga, sa pagkakaalala ko, no season 98, while the NCAA season 98 is ongoing, naglaro siya dun sa simulang round nila. And then towards dun sa second round nila, pumunta na agad siya sa Hinebra 3x3 noon and then played for the PBA on tour for Hinebra din. So, nandun na rin familiarity, especially with the assistant coaches na dineploy ni Coach Tim noon. And I think, maganda na yung pinapakita niya sa Hinebra, sa PBA on tour ng Hinebra noon. So, definitely a primary prospect for them to drop para ma-welcome na talaga as an official rookie sa Hinebra. Actually, na-realize ko. Sige. Hindi, ikaw muna. Sige. Actually, na-realize ko rin na magandang basis yung sinabi mo sa 3x3 kasi ganun din ginawa nila kay Yes. Jason Lee. Yun. Oh, and then last year, 'di ba? There's speculations din na na if ever si Enzo Serrano was available for them, kukunin din nila si Enzo Serrano nung time na yun. Pero kasi syempre, I mean, nahirapan sila mag-pass up kay Javi GDL nung sa first round, tapos sa second round, wala, nauna na Phoenix, kaya nag-Jason David sila nun. Tama. So, yun lang. Going back lang din sa point mo na si Tommy Olivario. Una nang sinabi mo yun, parang hindi ko trip. Pero, while I'm letting it, like, parang, bumabad sa utak ko, naisip ko na si coach, tama. Assistant coach L.A. Tenorio nung Letran is nahawakan si Tommy Olivario. So, pwede siyang kunin nyo kasi kilala ni LA and baka may good feedback siya na hindi natin alam. Tsaka yun nga wala ang natural point guard ang Hinebra since si Kuya LA, I mean kahit sabihin natin na LA is LA, 'di ba? Andun na rin siya sa stage. Ayaw niya rin niya ibigla, especially nakakagaling lang niya sa 'di ba? Cover na niya from cancer. So parang ayaw rin ni LA na biglain yung katawan niya na magko-competitive basketball agad na heavy minutes. So unti-untiin nila yan. Well, si Scottie, di ba, as much as, na-develop niya yung pagiging point guard niya, especially na yun ang position niya sa Gilas. Parang din syempre, we would want Scottie rin naman na parang mas to be more all-around than a pure point guard. Kasi syempre, iba naman yung PBA sa international. Mag-aano na lang para mas maano si Scottie, bawasan ng konti yung pagiging niya, yung pagpo-pure point guard niya, yung pagmamanda point niya. So, I guess Tommy at Olivario could be a good pick. Although may as of this recording time, rumor pa lang na magsasign sa kanila si Mav
Missy. So wala pang since habang wala pang final, hindi muna namin siya isasama sa lineup or like hindi na muna namin masyadong pag-uusapan yung kaya binibase lang namin lahat sa current like yung as of this recording time yung naka-release na lineup nila, yun ang binibase namin na. So, yeah. Yun din. Kaya, point guard din is, syempre si Franyu. Malabo naman na sa kanila yun eh. Mm-hmm. And yun, actually, ano lang ako I'm just looking at dun sa dalawang sinabi ko, pero baka sa point guard niya, baka pwede din kunin si Tommy Olivario. Not sure din kasi, sabi mo nga, kulang sila sa point guard, pero yun, sinabi mo din kanina na notorious si Coach Tim na nagpapalaro agad ng rookie. So, if ever kumuha agad sila ng point guard, hindi ko din masyado nakikita na makakalaro yung point guard na yun. Pero Unless maybe kahit unless yun yung top point guard ng draft na to. Oo. So, yun lang. Pero kumbaga paunti-unti, mali mo, di ba, na pwedeng, I mean, who knows, di ba, pwede siya yung parang kay Scotty, di ba, na, Tingnan natin, paunti-unti, nakikita ni Coach Tim na, mukhang maganda yung plus-minus, yung kwento din, di ba, yung plus-minus, maganda pag, lagi maganda yung plus-minus pag nasa floor si Scotty. Kaya binigyan siya ng heavy minutes. And then, yun, ikaw, may sasabihin ka pa? Sa third round naman na tayo. Wait lang, teka lang. Tinanong lang kita kung may sasabihin ka pa kasi may sasabihin pa ako last. Akala ko naman. So for Ginebra. Hindi, kasi baka mamaya may sasabihin ka pa kasi very quick lang sasabihin ko. Sige. Babatuhan ko lang kayo ng curveball since meron kaming initial list na na tinitignan dito. Babatuhan lang kita ng curveball na pwedeng makita natin kay Coach Tim to sa draft day, which is kukunin nila yung unknown prospect. Ang pangalan niya is, wait lang, hanapin ko ulit, nawala ako. Baka unknown ka naman, baka mamaya tayo lang may hindi kilala dyan, ha? Hindi. Naniniwala ako na hindi mo kilala. Pero hindi ako naniniwala na ako, pag sinabi kong unknown, is hindi ko talaga kilala, hindi kilala ng kahit paano. Marami nakakakilala sila pero ako unknown. So, yun. Yun lang. Wait lang, hinahanap ko lang ulit. Medyo nawala ako siya. Naka ba tumitingin? Nawala ako na-let down. Nakita ko na. So, he's from CSB. Played for season 97. Siya sorry kung hindi ko mababasa ng tama yung pangalan mo. Tsutomu Tateshi. 6'10", center, and basically siya yung pinakamatangkad kasama ni Brandon Bates sa draft natin. Very, 6'9", center. Diba? So, 6'10 siya. And we know naman si Coach Tim kumukuha ng mga matatangkad eh. Yun ang diba, project niya. Si Hope Vis. Forgot kung ano. Diba? Anong year yun yung kinuha nila si 6'11 Jericho De Guzman? Tama ba? 2016-17. Diba? So, kung kunyari itong si Tateshi is umabot ng 23rd pick, baka pwedeng unahin pa ni Coach Tim to bago yung mga kakilala niya munang mga prospects agad. Actually, since big talagang ni Coach, favorite niyang pina-project. So, yun lang. Actually, dinaanan ko lang kasi parang worth mentioning din na baka bigla tayong magulat sa kanya kung kukunin agad ni Coach Tim to, knowing na gusto niya din ng hype sa draft. So, yun. Okay, so for the third round, 35th pick sila, second to the last naman. Sino, mo, for me? Ako, bukod sa mga lista natin. Sino to? Ginebra pa rin. Ginebra pa rin ba? Last pick nila. Akala ko pupunta na tayo ng Hindi, ibang may teams isa pa sila sa third round, second to the last. Siguro kung kung second to the last, pwede na nakunin from San Beda si Franz Abuda. Diba? Alam ko na kung bakit. Tatay niya na sa yun na nga. Yun na nga, pwede naman eh. 'Di ba? Parang assistant coach si Coach Freddy Abuda, 'di ba? Anak niya si Franz. So parang ginawa ni parang ginawa ni although head yung parang the Blacks, Aaron and Coach Norman. Pwedeng makita din natin mag-rookie of the year itong si Grabe naman yun. Abuda. Hindi, sinasabi ko lang baka lang naman. Hindi ko naman sinabing magro-rookie of the year. Sabi ko lang baka pwedeng gawin niya din yung Aaron Black route, di ba? Baka pag napanood niya doon, sabihin niya, grabe naman, pinipressure naman ako nito. Hindi. Pero by the way, I'm real, din to eh. Ito si ano yung first name niya? Franz. Itong si Franz Abuda. Ito yung parang tinitignan ko din talaga sa NCAA before. Kasi when I watch tinitignan ko siya sa San Beda before kasi
nung isang beses nakanood ako ng season, di ko matanda ko nung season yun, pero yung like yung mga commentators nung time na yun, giving him flowers din. So medyo mataas din talaga expectation kay Franz Abuda. And Siyempre, ano siya magpapadrop eh. siya ngayon. So Ano yeah, siya eh, kung makuha siya sa kasama niya. third round. Kasabayan niya ni na Bolik. Bolik Ano siya eh, para Mopong. siyang defensive player yung pagka-hype sa kanya Hmm. nung commentator nung narinig Then, ko eh. So defense pa yeah, eh. Yun ang mataas. gusto ni Coach Tim eh. So yun yung tinitignan ko din dito kay France for the third round. And siguro additional sa third round. Kung third round lang naman pag-uusapan yun, pwedeng Ralph Koo kung hindi Oh. makuha agad sa ano or si Kim Aurin. Ayun, Especially, so basically, honestly, alam, magpakatotoo naman tayo. Konti lang naman yung mga third round and below na umaakyat. Pero 'di ba usually pag third round below nagiging either practice player or ano lang, 'di ba? Or hindi, yeah. let's be hopeful din naman Oh, towards hindi this hopeful draft. nga pero may konting level given the track record. So mali mo 'di ba pag mabigyan sila ng chance sa practice na ano, kung yun, mag-start sila as practice players. Yeah, parang si ano, 'di ba si Diego Dario. Although hindi napirmahan siya ng ano eh, ng Blackwater. Naglaro siya for Blackwater. Pero after siyang i-let go ng Blackwater, 'di ba? Nag-ano siya, practice player siya for Meralco. Tapos hanggang na ano siya, nabigyan siya ng roster spot. Pero hindi nga lang on tour yung roster spot niya. Ano rin eh, like during the conference nag-ano si Diego Dario eh. So yun, ayun, actually, di ko alam ba tayo napunta sa kay Diego Dario, di naman siya magpapadrop. Eh, Pero, ito ko lang yung ano, oo yung nga, joke Robert lang. yung So sabi yun, mo. found- no, last pick, wala. Actually, yung Yun na mga ano lang. na to, yung mga like, mga, siguro mga PBA, feeling ko talaga magsistick sila sa PBA 3x3 players nila as much as possible. And then, yun nga, si Abuda din kasi nga may lineage. And then, maybe yung si Tateishi kasi 6'10". Yan yung mga players Oh, na tinitignan ko kay sa sa Ginebra. Ginebra. And I guess, di na ako magbibigay ng third round kasi yung apat na sinabi ko, pwede din ma-open yan sa third round eh. So, pwede Mhm. din nilang kunin. 'Di ba? Pwedeng two out of them makuha dun sa apat na sinabi apat na sinabi ko and dun sa mga dinagdag mo, baka, 'di ba? Baka yun yung mga makuha sa ano, Mhm. sa 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 draft ano for mismo? Hinebra. Oh, sa lineup nila. Mm. Okay, so next naman tayo would be Magnolia muna tayo kasi sila yung ano, hindi naman sila yung huling magda-draft eh. Oh, sige, Oh, sige. Magnolia. Magnolia, anong pick sila ng third round? Third to the last. Third to the last. Okay. So, sinong lineup muna? Kasi naalala ko nung mock draft natin, kahit mali yung Magnolia order natin dun, hirap na tayo nun eh. Oo. So, lalo ngayon, mas Okay. mahihirapan tayo. So, ikaw, sige, Loren, sige, Loren Brill, Jackson Corpus, Jeric Ahanmisi, Paul Lee, Rafi Rivis, Abu Tratter, Gio Halalon, Ian Sanggalang, David Morel, Calvin Abueva, Mark Baroca, Rom De La Rosa, Joseph Eriobu, and then si mhm. James Lapot, Aris Junicio, Jed Mendoza, and si Russell Escoto, and si Tyler Bay. Ay, hindi, import pala yun, import yun. Mhm. Mag-import sa kanila yun. So, and then, ayun. Sa 3x3 nila, Ronnie De Leon, which magpapadraft ba? Check ko lang ah. Di ko sure, pero yun. Nakantok ko sa ano sa Magnolia. Ito, to be honest, yung pinaka nahihirapan akong bigyan ng pick. Oo, Kasi parang di ko kompleto eh. nakikita kung sinong like wala akong nakikitang prospect na baka pag na line up parang magagamit eh. Ganun eh. Especially Ano na ngayon sa sa San third Miguel? round. Hindi, mas nadadalian ako sa San Miguel sa a reason pero mamaya ko na sasabihin Sige, pag sige. nakaabot tayo sa San San Miguel Miguel. na tayo. Oo, sige. Pero ano, dito sa Magnolia, sino bang pwedeng i-drop? Kahit sino. Kahit sino kasi siguro ano lang ako, parang nahihirapan ako mag-draft kasi sa big man, ayoko na sila kumuha ng big man kasi Ang dami. gusto ko i-develop nila si Laput since Laput was showing excellence nung PBA on tour. Oo, nung Tapos una. sa four naman, ang dami na lang four eh. Sabihin ko sana si Brian Santos sa UST yung kunin nila, 6'4", power forward kasabayan ni Sherwin Concepcion.
Sila yung parang mga shooting bigs ng UST yung season 84. Tapos first place 3x3 din sila nung UAAP season na yun. Pero ano sa 4 kasi ang dami pa pala Like si Jonicio, Oh, Ars si Junso, Corpus. Di ba? Ang dami. Tapos Purpose, kinuha pa nila si Eryobu Eryobo, signed na at magandang story yung kay Eryobu hmm, Talagang ginapang niya pabalik sa PBA. So, David ayoko din Morel na pa, masawa. they traded Ayoko for din David masapawan Morel. yun. Oh, tas may Abu Tratter nga pala. So, yun. Dami. Tapos sa off guards naman, Paul Lee, Ahamisi, di ba? So, O Jerry, Delaro. diba? So, parang ang hirap pumili dito. Kahit sino man yan piliin natin dito, parang di ko din Yun, actually tingin ko kanina bagay sa So, dahil nahihirapan ako, ang ginawa ko na lang is pinipili ko yung parang bagay sa sistema nila ng Magnolia. So, tingin ko nga si Brian Santos bagay sa sistema ng Magnolia. Yun, mga shooter na lang din kasi pag shooter ka kasi Oh, kahit yun. isang team ka, Actually, yung bagay, kulang no? sa kanila ngayon, pure shooter. Shoot. Di, pero kasi ano pala, yung pure shooter or Parang dagdag pa, no? oh, Kahit true. na may Parang Ahamisi, wala sila dagdag nun pa. eh. Yun yung pansin ko eh. Mm. Kaya nga di ba nagiging shooter, nagiging assigned as shooter si Pauli. Kasi tapos they Mhm. traded Adrian Wong pa. Mhm. So yun, actually Baka yun, nga. si Brian Santos from UST, tapos pag shooting big naman, actually pwede din siguro si Jesse Sumoda from Baste, 6'5" shooting big din. So pwede din naman mga third round si Amarco Sari din, 6'5" shooting big for San Sebastian din galing, so pwede din. Enoch Valdez, Pero yun, ano ba? Or masyadong mababa for Enoch? hindi, third round. Tingin ko pwede Kasi, siya for me, Enoch Valdez could go as high as the second round. Pero, if, kunyari, parang hindi agad siya ma-pick, nakikita ko na sa third round, pwede pa siya. So, yun. So yun lang naman for me. Enoch Valdez. Actually, that's a defensive wing. Tingin mo kailangan pa na ng defensive wing, meron pa Hindi, silang ang dami. Abueva. Di ba? Oo nga di ba? So, actually, tong Magnolia, medyo talagang tough Mahirap. talaga to sa Lalo ating na mga draft kaka-reload predictions. lang So, nila. kaka-reload lang nila and then they have young stars na talagang dinidevelop nila. Tapos si Ariobo po na maganda yung pagbabalik sa PBA. So, they really had a great lineup na. Siguro, adding it more could be nice. Pero as of the moment yun. Tingin ko si Brian Santos, tsaka ito pala, Jeremy Arthur 6'4". So kung tama pagkaalala ko, ito yung kasabayan ni Amores Oo. sa ABL. So magaling din tong player na to. So kung mag-slide siya sa third round, Si pwede itong JLC. makuha. Magpapadraft, JLC. Second round yan, tingin ko second round yan. Oo. Third, early third round the most. May kukuha yan sa feeling ko Maaga. baka third round, fifth pick, wala na siya. Like, nandun lang yun sa range na yan. May kukuha at may kukuha dyan. I do feel. So, yun, Shooter ba? Si Bienes. mm, pwede din. Di ba? Actually, pwede. Pwede. So, yun. Ikaw, may dadagdag ka pa ba sa, Baka nga sa buong yun, episode Gonzaga? wala na akong maambag kasi ang lakas-lakas ng mga to eh. Oo nga parang alam mo, pinupuri ko na lang sila kasi wala din akong makitang sa kanila Oo, di ba? Makitang bagay na pick sa kanila Sa totoo lang. Eh, So, yun. so, So, SMB na. mm, Ako na muna kasi parang mukhang mema lang yung akin sa pag-SMB. sige Since lang, sige lang. ikaw ang Si... Sino ba? Tingin ako sa UAAP kaso baka since hindi ako masyadong nakakanood ng NC. Ito na lang, yung nasasabi mo from yun, ayaw mo i-ambag yun. Sino? Si Verano, ayaw mo sabihin. Hindi mo, parang baba naman pag si Verano, feel ko Hindi, mataas pa yun. feeling mo na sa second round lang ba siya? Oh, or kung Ay, kasi wait, anong pick best ulit anong pick ang San Miguel? third round huli. Hindi, pinakahuli, so
36 pick, Oh, 12 pick of the third. Okay, hindi abot. Akala ko pala, okay. oh, hindi abot Baka, si Verano dun. baka, hmm. Galing ni Verano for that. Ano eh. Tapos si ano, sino pa bang ano? Sino si Andre Flores? Di ko sure. Siguro baka nasaan siya. Well, ayoko na magsabi. Pero di ko alam eh. Di ko talaga alam. Baka may Nakalagay sabi kasi kong team B, oh, ano, kasi nakalagay magalit dito sa akin ano. eh. So, hindi Oo ko nga, pero alala. nakalagay dito Ateneo eh. Mm. Tsaka Di si ko sure, di Inan ko sure. Cornelius, parang hindi ko masyadong napanood. Eto si Inan Fernillos yung kilala ko. Si Ay, yung Andre Inan Cornelius Flores, pala. Oo, hindi ko ayun. kilala. Ayun, narinig ko yung si Yan. Cornelius, pero si Flores yung medyo ano. Mhm. So, yun. Uy, wait lang, Joe Gomez de Leon magpapadraft? Mhm. Ayun, pwede rin yun siguro. Kasi pare, GDL pa rin yun kahit anong sabihin mo. Mhm. Ano, maganda yung pinapakita naman niya for Marikina Showmaster sa MPBL. Oo. So, why not for Mhm. Joe? Siya yung eldest, di ba? Hindi ko kabisado eh. Ang Di dami ko kasi dun eh. masyadong, oo, madami talaga sila. Oh, may ano. So, Kailan kaya magpapadraft yung isa pang GDL? hindi ko sure. Kasi si Juan, Si hindi ko Juan. alam. Bro, sobrang ano, nung ano, isa yun sa mga favorite players ko nung college. Kaya parang ang sad sa akin makita na medyo nawawala siya sa limelight ng Philippine basketball. Hindi naman. Pagbalik niyan, nasa number one ulit. Kung magpapadraft naman yan next year, Oh, number one naman yan eh. Number oo. number Or 2, 3 top yan. top So, 3, top 3. mm mm So, yun, balik tayo sa San Miguel. For me, actually, mas nahihirapan talaga ako sa Magnolia. Sa San Miguel kasi sige, banggitin mo muna yung roster ng San Miguel. Meron ka ba dyan? Oo, handa yan. Yan. Ayan mo, guards nila, Simon Enciso, Alin Bulanadi, Chris Ross, Terence Romeo, Marshall Lassiter. Tapos biglang may Junmar Fajardo, Motao Tua, tapos Noy Baclao, Jericho Cruz, GP Faundo, CJ Perez, Vic Manuel, Rodney Brondial. Mukha bang may kailangan ka pang idagdag siya. Wala naman, actually, hindi. Actually, hindi ako nahihirapan sa kanila. Hindi dahil wala silang kailangan. Pero kasi sila, parang hirap makalaro ang rookie din dyan sa San Miguel. That's a fact. Pero kasi katulad nung last year, parang minsan pagdating ng dulo, kumukuha lang sila ng mga short-term one-year deals na veterans. So parang kung ganun yung mangyayari, madali din madaling pumili dito. Like someone na parang kung role player ka, or may potential ka to be a solid role player sa PBA, pwede ka sa San Miguel, I feel. For me, si Enoch Valdez, pero baka nga masyadong late na rin makuha yan. And by the way pala, trivia ko kay Enoch Valdez. Nung pandemic, nagte-training sila ni CJ Perez. So, pwede. Yan, Oo, di ba? ayun. So, hindi daw sila tumitigil mag-training ni CJ Perez. So, di ba, pwedeng bigyan ng magandang feedback ni CJ Perez itong si Enoch Valdez sa San Miguel. And makuha ng San Miguel itong Enoch Valdez. And ako, for me, ang papasok ko dyan mga pwedeng bagay na for San Miguel na pwede lang kunin sa third round is yung mga Pampanga Lanterns boys, sila RG Concepcion, 6'2", athletic homegrown hero to ng Pampanga Lanterns sa MPBL. Then dumadakdak, so talagang huma-highlight, and tong si Jason Apolonio din, uh, from Pampanga Lanterns as well. So, si Apolonio naman, 6'2", 6'3" wing. Hindi ko siya masyado kilala. Pero pag nakikita ko parati pag top 10 highlights ng MPBL, sila ni Balti yung nasa top 1, top 2 kasi sila yung mga high flyers na dumadakdak talaga for Pampanga. So, like a showtime player for San Miguel, di ba? Why not? And actually, ito, kakakita ko lang. Baka hindi din umabot sa San Miguel, pero dahil ito na yung last team natin sa ating Pwede Best na Fit Series, natingnan. babanggitin ko na rin si Nico Paranada, Oo, oo, kapatid six-footer, ni Kyle. super shooter ng UE, di ba? So, definitely a shooter na pag ito bumaba talaga, kukunin ito kung sino man makakuha, di ba? So, like,
for me, tingin ko bagay din to sa sa Magnolia Ginebra. pala. Pwede to sa Ginebra. Magnolia, Ginebra. Dito Yun. sa Ginebra SMC, bagay siya diyan, pwede siya diyan. So, yun. Ayan, si Irvin Palencia, tsaka si forgot yung first name niya, pero si Binuya, coming from Pampanga din as well. Hindi ko alam ba't puro Pampanga yung sinasabi ko ngayon, pero mga point guards yun pint size, Raymond Binuya, pint size guard ng Pampanga na pesky. So, pwede siya maging like third point guard ng ng San Miguel na nanggugulo lang, ng inis, pwede pang makakuha kay Chris Ross kung paano dumipend ng mas matindi. So, yun. So, that, wala So, na. yun, actually, Ako. Ikaw, kung tapos ka na ba? going na So, ako, tapos na ako. ako lang, before we end, I guess ito na yung huli ng ating best fit series. So, guess, ang dami namin, actually looking at the initial list pa lang, sobrang daming mga prospects talaga, nakakalula. Minsan pag ini-scroll mo lang, ini-skim mo lang. 128 to record eh. Oo, kaya nga sobrang hype ako pag simula pa lang, na hype na ako dun sa draft. Mas hype ako dun sa second to the fourth round. Kita naman yun sa ating Steals of the Draft episode. Kasi nga sobrang dami. Hindi ko nga nasabi yung paborito ko dito na si Rin William Bing eh. Sino yun? Sobrang yun eh. So yun, taga sa Basti yun eh. Yun yung Steals of the Draft ko yun. Diba? So ito, nakita ko, Reggie Boy Basibas, UST, ang daming mga players dito. Hoping lang talaga na good PBA ahead. Siguro to set expectations na rin din. Baka there will be a lot of, baka hindi mapili, baka if I'm not mistaken, no 2021 draft hanggang 61 pick lang yung nangyari. Si Jed Mendoza yun eh, kaya nga jersey number niya 61. So, di ba kung hanggang 61 lang din mangyayari dito sa draft class na to, edi minus mo sa 128 yun, di ang daming magiging undrafted and then hindi pa super sure. Yun lang yung medyo sad reality na mangyayari sa draft. Pero kung headed looking to the draft lang tayo, really excited dito sa mga teams na to. Pero hey, kung mapadraft man, di ba, let's do our best ng dun sa mga prospects para makuha yung kontrata. So yun, excited for the draft, and yun, actually sobrang excited lang ako and super excited sa draft, and at the same time, please look out for the final version of our draft din. Yun. Itong episode sa to, together with the MVP, since same day namin ni-record, September 8 yun eh, which mamaya yung roster, Rain or Shine Terra Firma. So, mamayang gabi yun. So, 7 p.m. magiging out. And then, siguro ito, release nito Wednesday. Wednesday and then by Friday na natin i-release yung mock draft, if ever. Di ko alam bakit mo sinasabi. O nga, pero depende. O nga, sige, just lang, for the viewers to look out, to prepare. Sige. Parang rin. So, malapit na ang draft, and ginagawa namin to para sa ating mga PBA fans na mas mag-look forward tayo sa upcoming PBA draft, kasi I mean, loaded nga yung talent, magagaling talaga sila, and like maraming high profile names. So safe to say na mas mapapaganda nila yung liga natin. Pretty much, like the video, subscribe, and then hit that notification bell, and to be updated with our future episodes, lalo na pagdating ng PBA season. Again, it's gonna be more fun na a great season ahead of us, and mas marami kaming mapag-uusapan this time around. And this has been William Go. And this is Miggy C. Until then, take it easy, stay safe, and have fun.